Guys, ito po ay dinala kanina ng isang pagkakalookan lang. Medyo masyadong maraming ano. Tingnan natin ang problema nito, kung anong problema. Nag-o-opera ulit tayo ng television. Saksak po natin ang problema nito. I-on po natin. Tignan po natin yung reaction kung ano. Ganun lang po siya. On ko uli. Lalabas yung backlight, mamamatay. Isa pa. Yan daw ang problema po niyan, mga kababayan. Umpisa na po natin ang operasyon. Yung papaano natin gagamutin ang TV na ito. Pilit. Gaya ng palagi natin ginagawa, step by step po ang ating gagawin sa pagtuklas ng problema. Itong problema na ito ay parang pangkaraniwan lang po ito na ginagawa ng mga technician. Pero tingnan nga natin kung pangkaraniwan nga ito o hindi. Ito po ay Skyworth. Itutukan mami sa camera man. Ang model niya ay 32E2000. At siya ay Smart TV. Okay. Buksan po natin. Daming tornilyo. Meron ba? Kaya nilalanggam to. Yan po ang laman ng loob. Unang step, ganito ang gagawin natin. Magsukat muna tayo ng voltahe niya kung ano ang reading. Meron siyang 22 volts para sa supply ng inverter. May 12 volts para sa supply ng mainboard, supply ng sound,
etc. etc. Kasama na dyan yung sa sounds. Ngayon, i-on po natin siya. Ba't kaya nilalang ganito? Delikado sa panel to. I-on po natin. Namatay uli. Sisindi lang yung backlight pero mamamatay. Umpisahan natin. Bakit ganun namatay yung backlight? Pwedeng may punde, pwedeng sira yung oscillator, or pwedeng kapos yung supply. Tanggalin muna natin yung kanyang backlight. Testingin natin kung sisindi ang kanyang backlight. Isa lang yung kanyang black. Ibig sabihin, isa lang ang negative. Umilaw siya. 37.2. Sa ganitong pagsusukat, yung ganyang sukat, meron siyang allowance na 3 volts. Bali, pumapatak siya nasa 40. Minsan, ang allowance niya, 3 to 5 volts. Good yung backlight niya. Sukatin natin yung iba. Walang response. Ito pang isa, wala ring response. Ito pang isa, wala ring response. At itong isa, wala ring response. Isa lang ang may response. Yung nasa dulo. Tingnan natin kung magkakasama nga ito. Itutukan nga ito. Kaya pala isa lang kasi isa lang talaga ang supply niya. Iisa lang ito at saka ito. Sukatin uli natin. Pakitingnan. Isa lang ang supply niya. Isa lang ang backlight niya. Lalabas yan kung 40 yan or 42. Sakto lang. Kasi may allowance na yung pag ganyang digital tester eh. Subukan nating paganahin ng wala yung backlight. Kung mag-o-on yung power niya. I-on ko po. Nag-on po siya. Meaning, pwedeng sira yung inverter niya. Or sira yung power supply ng inverter. Or nagpo-protect yung oscillation ng inverter. Tignan natin kung meron siyang image. Supplyan ko yung backlight. Ayun, meron siyang image. Ayan. Ibig sabihin, buo yung power supply niya. Kasi may image eh. Nagtuloy siya eh. Bakit pag nakakabit yung backlight, namamatay? Ano ang cause po nun mga kababayan? Mga kasama kong teknisan, mga kotek. Aalamin natin isa-isa.
buo na yung power supply niya. Pero pag nakakabit yung backlight, bakit siya namamatay? Kabit uli natin. Saksak po uli natin. I-on. Oh, namatay po uli siya. Subukan nating i-disable yung kanyang protection. Hanapin natin yung kanyang number ng IC. MP 3398A. Sa ganitong troubleshooting, mapapansin po natin kanina, napailaw natin yung backlight sa pamamagitan ng digital tester ng backlight. Sa mga technician na gumagawa ng DIY inverter po, pwede na yun eh. Pwede na natin gawin yun na iibahin natin yung supply ng inverter. Pero nung nag-aaral ako, sabi ng teacher ko, don't change the design of the engineer. Dapat matuklasan natin kung ano talaga yung pinaka-problema. Kasi kung lalagyan mo ng bagong inverter supply, papangit yung design eh. Hindi siya magiging accurate yung liwanag ng backlight. Kaya kailangan malaman natin, matuklasan kung ano talaga yung pinaka-problema. Ngayon, sa pamamagitan nito, gagawa tayo ng
jumper. Yung pin number 6, yung reset nya, lalagyan natin ng resistor na 10K. Tignan natin kung iilaw na siya. Pakitutukan nga Miss Camera Woman. From pin number 6 ng IC papunta sa ground yung kanyang 10K. Dito natin malalaman kung magtutuloy yung kanyang backlight. At kung magtuloy man yung kanyang backlight, success yung ating pagkakagawa. Pero kung hindi siya magtuloy, may ibang pinanggagalingan ng problema. Subukan ulit natin. Saksak ulit natin. Tutukan mo to. Nag-green. Oh, umilaw yung backlight. Tingnan natin. Skyward. Obserbahan natin kung magtutuloy-tuloy siya. Pag nagtuloy-tuloy, okay na. Pag hindi, may ibang problema. Hop, namatay. Pati yung standby namatay. Gutin natin baka masira. Iyon ang tanong doon. Nagtuloy yung backlight pero namatay. Iisipin nyo, ano yung mga possible cause bakit ganun? Tinanggal ko na yung protect pero namatay pa rin. Ang sabi ng may-ari, yung unit niya, kuya, yung unit ko mga 50 beses ako ng pindot, magtutuloy. Pag nagtuloy, okay na. Pag pinatay ko, ganun na naman. Isipin po natin kung ano ang problema. Tignan natin yung mga kapasitor niya kung may lobo. Pakitutukan niya po. Ito ay supply ng inverter sa out. Ito supply ng inverter sa in. Ito supply ng pinaka mainboard niya, yung MCU pati sa sounds. Ngayon magkakapacitance checking tayo. Ito muna unahin natin kasi ito supply ito ng inverter. Unahin natin to kung buo pa ba to o sira. Sa ganitong sistema mga kasama, medyo mahirap ito. Kaya lang, kailangan mong tiyagain eh. Pag natuklasan mo kasi yung sira, pagka may ganitong problemang dumating sa'yo, sisiw na sa'yo yun. Tatawanan mo na lang. Pero hanggat di mo nakikita yung sira, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ganyan po ang step by step paggawa ng TV. Tanggalin natin tong 10K.
100 microfarad by 50 volts. Tatlo sila. Dalawa. Tatlo. Susukatin ngayon natin tong capacitor kung accurate pa ba siya. Kung nasa 100 microfarad pa yung kanyang reading. Lagay natin sa capacitance checking. Ayan. Tignan nyo maigay kung tama nga ba. 46, 44, 45. Wala na po siya. Leak na po ito. Bakit? Kasi ang kanyang capacitance ay 100 microfarad. Pero pag sinukat mo siya, 44 na lang. Ayan, meron na tayong ebidensya. Nasira ito. Tingnan natin yung isa. Hmm, 31 na lang ito. Halos wala na siyang farad. Ito pa. $30 na rin, 29, 28, 26. Kumbaga drain na ito. Mapapansin nyo, yung kanyang supply, pag nakakabit yung backlight, pag operate ng system, mag-on naman talaga eh, kaya lang mamamatay kagad. Bakit? Ito kasing tatlong capacitor na ito, drain na. Kukuha tayo ng bagong capacitor. Tingnan natin kung ganun ang reading. Yes. Ito ang aking mahiwagang box. Ang aking sa araw-araw na kasama pang service. Malapit na nga pala kami mag-service. Loloobin sa Martes. Ang ating bansa. Kumuha tayo ng capacitor. For the summer. Wala yata akong 100. Anong malungkot. Check natin kung itong capacitor na to ay tama ang kanyang capacitance. Meron kasi ina-actual nila yan. Paltan mo to, try and error. Pwede rin naman yun. Hindi mo na chinecheck kung saan nanggagaling ang problema, kung sira ba talaga yun. Pwede naman. Kaya lang, mas maganda yung chinecheck natin.
Tingnan natin kung tama yung capacitance nito. Ito 100 by 50 volts. Kahit magkabaliktad yan, okay lang. Kasi digital naman siya. Ayan o. 101 microfarad pa nga eh. Meaning, na-detect natin yung talagang pinaka-problema kung saan nanggagaling. Isa. Ayun o. 98. Conversion yan sa 100. Kasi yung 95.6 o 99.5 nasa 100 na yun eh. Good din yan. Ayun no, lampas pa. Ngayon ikakabit natin kung gagana siya ng normal. May mga langgam at kaya mapapansin niyo mga kasamang teknisyan, hindi siya lobo eh, di ba? Pangkaraniwan ang ginagawa natin pagka lobo, oy sira na to. Kasi nakita mo kagad yung visual niya, sira, lobo eh. Pero ito tingnan mo, malinis siya oh. Hindi rin siya tumae. Hindi siya nag-leak. Bumaba yung kanyang capacitance. Kapit natin. Tingnan natin kung magtatagumpay ang ating pag-repair. Kaya nilalanggam yung board. Oh. Delikado ito. Hirap pag matanda na, hindi na maipasok, nanginginig pa yung kamay. Yan natin. Pasok ko. Yan. Ay, sana'y maging success. Kainin yung COF eh.
natin kung magtatagumpay ang ating operasyon. Binabati ko nga pala si Bay, yung admin ko sa Lake Sniper Group, Mar Somog. Salamat sa iyo, Bay. At saka si Dan Sampang Torres ng TV Pampanga, Technician Only. Salamat sa inyo. At saka si Dems Alp ng Good Tech Pelo. Tama kaya yung nasabi ko? Yung Good Tech Pelo nga ba? Salamat sa inyong tatlo. Sinama niyo ko sa inyong grupo. Higit sa lahat, sa aking grupo, sa mga grupo ko, Protect, Arnold Kepia, J.R. Villa, Oli Reyes Recio, Hector Oranches, Bernal de la Cruz, Quincy Tanael. May nakalimutan ako. Mario. Jay Saking. Henry. Hindi po ba? Ito kinakalimutan ko kayo. Sa aking kaibigan sa Raon, si Anton Abletes at saka si Joshua Lisondra. Mga legit pong na seller po yan. Puntahan nyo po sa Raon. Joshua Lisondra nasa Everchatter, dating Everchatter. Doon yung kanyang pwesto. At si Anton Abletes naman ay sa Globe Chatter. Doon ang kanyang pwesto. Magbubukasan po sila bukas. Puntahan nyo po. Mamili kayo sa kanila. At ang bibili nyo sa kanila ay mga murang parts talaga. At sigurado kayong legit seller sila. Ito na. Tingnan natin kung nagtagumpay ang ating operasyon. Sinipon ako ah. O nga pala, yung aking master, Edward Gardon, binabati kita. Hindi nakasaksak. Standby. Tignan po natin kung mag-on siya ng tuloy-tuloy. Ayun! Walang video. Nakalimutan ko ikabit ang LBDS. Excited kasi. Saksak natin. Isaksak ko lang pala. May nag-comment kasi, sabi ni Boss Bobby Henson, sino raw yung aking kanate? Isaksak ko at i-on ko. Ayun! Skyward. In Tagalog, mahalagang kalawakan, Skyward. Ayun ang kanyang logo. Sabot langit ang halaga. Ano? Ayun. Ayun lang pala ang problema. Tatlong kapasitor. Hindi mo siya madidistinguish kasi hindi siya lobo. Pag hinipo mo siya, hindi siya mainit.
Ano naging problema? Low capacitance. Bumagsak yung kanyang farad. Kaya mga kasamang technician, sa mga baguhan, ganyan po ang pag-repair ng auto shutdown. Step by step. Lagi po sana kayong mag-subscribe sa aking channel para mag-upload ako ng maraming videos na inyong kapupulutan ng mga techniques. Sari-saring trouble, sari-saring problema. Ayan, nakita nyo naman ha. Hindi simpleng trabaho yan. Ay, magkakapera na naman tayo bukas. Salamat sa Diyos, kanyang kaloob na hindi masaya. 2 hours later.